Sa gitna ng maingay at masikip na lungsod ng Maynila, si Lolo Roque ay gumigising bago pa man sumikat ang araw. Sa loob ng maliit na bahay na yari sa lumang kahoy, maririnig ang maagang kilos ng matanda. Bawat hakbang niya ay may kasamang pag-ungol ng sahig na kahoy. May 4 siyang apo na umaasa sa kanya, mga iniwan ng kanilang ina na hindi na muling nagpakita. Tahimik na inaayos ni Lolo Roque ang kanyang lumang jacket ng delivery rider, sinisiguradong walang punit na maaaring pasukin ng hangin habang siya'y nagmamaneho ng kanyang motorsiklo. Ang bawat pagsusuot niya rito ay paalala ng bigat ng responsibilidad na kanyang daladala. Hindi lamang ito trabaho, ito ay para sa kinabukasan ng kanyang mga apo. Ingat ka Lolo, mahinang sabi ni Denden, ang panganay sa mga apo, habang inaabot ang baong kape na kanina pa niya tinimpla. Ngumiti si Lolo Roque, salamat Denden. Huwag kang mag-alala, aagahan ko lang para madami akong makuha na delivery. Mag-aral kayong mabuti ha, tumango si Denden, ngunit bakas sa kanyang mukha ang pag-aalala. 13 taong gulang pa lamang siya ngunit tila daladala na rin niya ang mga pag-aalala para sa kanilang pamilya. Habang nagmamaneho si Lolo Roque papunta sa unang pick-up location niya, hindi niya maiwasang mag-isip. Kailangan kong kumita ng sapat ngayon. Huwag sana masyadong traffic, paulit-ulit niyang dasal habang tinatanaw ang unti-unting pagliwanag ng kalangitan. Sa kabilang banda, sa loob ng bahay, nakaupo si Denden sa lumang mesa, napapalibutan ng mga kapatid na mahimbing pang natutulog. Pinagmamasdan niya ang mga libro na kanilang gagamitin sa pag-aaral mamaya. Sana Lolo, sa iyong pagbabalik, may magandang balita ka, isip niya habang dahan-daang hinahaplos ang pabalat ng libro. Riza, tulungan mo ako maghanda ng almusal, sabi ni Denden, habang papalapit sa kusina. Oo, ate, gising na ba sina Danny at Emmy? Tanong ni Riza. Hindi pa, hayaan mo muna silang matulog. Magluluto ako ng itlog, ikaw anong gusto mo? Kahit ano, basta sama-sama tayo, sagot ni Riza, na ngayon ay nag-aalala hindi lamang para sa araw na iyon kundi para sa marami pang darating. Sa kalsada, habang lumalakas ang ingay ng trapiko, si Lolo Roque ay nananatiling focus sa kanyang layunin. Sa bawat delivery na natatapos niya, isang hakbang siya palapit sa pagtugon sa mga pangangailangan ng kanyang pamilya. Ngunit sa bawat paghinto sa traffic, hindi niya maiwasang isipin ang mga ngiti ng kanyang mga apo, ang tanging ilaw sa kanyang pagod na araw. Ang araw na iyon ay nagsimula tulad ng iba, ngunit may dalang hamon at pag-asa. Pag-asa na sa bawat pagtatapos ng araw, may sapat na siyang kita at kasiyahan. At sa kabila ng pagod, si Lolo Roque ay magpapatuloy, para sa pagmamahal, para sa pamilya. Isang gabi, matapos ang mahabang araw ng paghahatid ng mga pagkain at pakete sa iba't ibang sulok ng Maynila, nagtungo si Lolo Roque sa isang bahagi ng Tondo para sa kanyang huling delivery. Ang lugar ay kilala sa makikipot at madidilim nitong eskinita, na tila ba mga bituka ng isang lumang lungsod na pilit humihinga sa ilalim ng modernong mga istruktura. Habang dahan-daang pinapasok ni Lolo Roque ang kanyang motorsiklo sa isang eskinita na tila masikip pa sa karaniwan, napansin niya ang isang anino na gumagalaw sa sulok ng kanyang mga mata. Paglingon niya, nakita niya ang isang kakaibang nilalang, maliit ito, na halos talampakan lamang ang taas, may maliit na katawan at malalaking mata, na tila ba mga ilaw ng poste sa kanilang pagkakatitig. Magandang gabi po Manong, ang bati ng nilalang sa isang pino at maingat na tono. Tila hindi inaasahan ni Lolo Roque na maririnig ang ganitong uri ng boses mula rito. Magandang gabi rin, tugon ni Lolo Roque, habang pinipilit niyang itago ang kanyang pagtataka. Ikaw ba? Ano ka ba? Ako po si Lambong, duwende po ng Tondo. Matagal na po akong nakatira dito, minamasdan ang mga taong tulad ninyo. Pasensya na po kung ako'y nakakagulat, paliwanag ni Lambong, habang dahan-daang lumalapit, ang kanyang mga mata'y lumiliwanag sa kadiliman. Napakunot ang noo ni Lolo Roque, subalit daman niya ang isang kakaibang kapayapaan mula sa nilalang. Duwende, ha? At bakit mo ako pinapanood? May kailangan ka ba sa akin? Tumango si Lambong, opo Manong. Matagal ko na po kayong pinagmamasdan. Napansin ko po ang inyong kasipagan at kabutihan. Nais ko sanang mag-alok ng tulong sa inyo. Tulong? Anong klase ng tulong ang maibibigay ng isang duwende? Tanong ni Lolo Roque. Ang kanyang pag-aalinlangan ay napapalitan ng kuryosidad. Mahiwagang tulong Manong. Alam ko po ang inyong mga paghihirap at nais ko pong maghandog ng kaunting ginhawa,
sabi ni Lambong, habang kumikislap ang kanyang mga mata sa ideya ng pagtulong. Napaisip si Lolo Roque. Hindi siya sanay sa mga ganitong uri ng usapan, lalo na't galing ito sa isang nilalang na kanyang unang beses makita. Subalit, sa dami ng kanyang pinapasan, anumang tulong ay parang isang baso ng tubig sa gitna ng disyerto. Kung may maibibigay kang tulong Lambong, hindi ko ito tatanggihan. Lalo na't para ito sa aking mga apo, wika niya, ang kanyang boses ay may bakas ng pag-asa. Magaling po Manong Roque, sundan niyo po ako. At sa isang iglap, naglakad si Lambong papasok sa mas madilim pang bahagi ng eskinita. Ang kanyang mga hakbang ay mabilis at tiyak. Sumunod si Lolo Roque. Ang kanyang puso ay kumakabog hindi lamang sa pagod ng buong araw na pagtatrabaho, kundi sa bagong yugtong ito ng kanyang buhay. Sa kanyang isipan, umaasa siyang ang gabing ito ay magdudulot ng bagong liwanag sa kanyang madilim na daan. Tila ba sa bawat hakbang nakasama ang munting duwende, isa itong hakbang patungo sa isang di inaasahang pagbabago. Sa masukal na eskinita kung saan dinala ni Lambong si Lolo Roque, napansin niyang unti-unting nagliliwanag ang paligid dahil sa mahiwagang liwanag na nagmumula sa maliit na nilalang. Huminto si Lambong sa isang lumang pader at hinugot mula sa kanyang bulsa ang isang kinakalawang na magnet, hindi mas malaki sa isang karaniwang barya. Manong Roque, ito po ang mahiwagang magnet na sinasabi ko, sabi ni Lambong, habang maingat niyang inilalatag ang magnet sa kanyang palad. Tinitigan ito ni Lolo Roque, hindi makapaniwala sa sinasabi ng duwende. Paano naman yan makakatulong sa akin Lambong? Mukhang luma at wala ng silbi, tanong niya, ang kanyang mga matay mayroong pag-aalinlangan. Tumawa ng mahina si Lambong. Ah, Manong, hindi lahat ng lumang bagay ay walang halaga. Ang magnet na ito, bagaman kinakalawang, ay may taglay na mahika. Hindi ito nagmamagnet ng bakal kundi mga delivery orders. Gamit ito, mas maraming deliveries ang darating sa inyo at hindi na ninyo kailangang maghintay at maghanap pa. Napaisip si Lolo Roque, ang pangako ng duwende ay tila imposible para maging totoo. At paano yan gagana Lambong? Anong dapat kong gawin? Simple lang Manong. Itago niyo lang ito sa inyong bulsa habang kayo'y nagtatrabaho. Ang magnet ay kusang gagana. Subalit tandaan mo, mayroon itong kapangyarihan na hindi dapat abusuhin. Gamitin lamang ito para sa kabutihan, at huwag lalabis, paliwanag ni Lambong, seryoso ang tono ng boses. Nanginginig ang kamay ni Lolo Roque habang dahan-daang kinukuha ang magnet mula sa palad ni Lambong. Ramdam niya ang bigat ng responsibilidad na dala ng mahiwagang bagay na ito. Pangako Lambong, gagamitin ko ito sa tama. Para sa mga apo ko, para maibigay ko sa kanila ang mas magandang buhay. Ngumiti si Lambong, alam ko Manong Roque. Nakita ko ang inyong puso, at ito ang dahilan kung bakit kayo ang napili ko. Habang naglalakad pabalik sa kanyang motorsiklo, puno ng pag-aalinlangan si Lolo Roque. Ang bahagi ng kanyang isipan ay nagtataka kung totoo ba ang mga pangyayari o bunga lamang ito ng matinding pagod at stress. Subalit, sa kanyang bulsa, ang maliit na kinakalawang na magnet ay tila nagbigay ng bagong pag-asa, isang posibilidad na baka sa wakas, ay may magandang pagbabago na magaganap sa kanyang buhay at sa buhay ng kanyang mga apo. Pagdating niya sa bahay, tahimik niyang isinilid ang magnet sa ilalim ng kanyang unan at humiga, ang kanyang isipan ay puno ng mga tanong at posibilidad. Kung totoo man ang sinabi ni Lambong, baka ito na ang simula ng mas magaan na buhay para sa amin, iniisip niya bago tuluyang dalawin ng antok. Kinabukasan, maagang nagising si Lolo Roque, ang isip ay puno ng pag-aalangan sa kakaibang pangyayari kagabi kasama ang duwende. Habang inihahanda niya ang kanyang sarili para sa araw ng trabaho, hindi niya mapigilan na isipin ang magnet na ngayon ay nakatago sa bulsa ng kanyang lumang jacket. Habang papalabas ng pinto, nagpaalam siya sa mga apo. Mag-ingat kayo dito ha, babalik ako agad pagkatapos ng mga delivery, sabi niya, pilit itinatago ang kanyang pananabik at kaba. Ingat ka Lolo, sabi ng kanyang mga apo, hindi nila alam ang tungkol sa mahiwagang magnet na dala ng kanilang lolo. Pagkasakay sa kanyang motorsiklo, agad na binuksan ni Lolo Roque ang kanyang delivery app. Sa kanyang pagkamangha, hindi nagtagal at sunod-sunod na lumitaw ang mga bagong orders, mas mabilis at mas marami kaysa sa dati. Hindi ako makapaniwala, bulong niya sa sarili habang nagmamaneho papunta sa unang lokasyon. Sa bawat pagtunog ng kanyang telepono, lalong lumalakas ang kanyang paniniwala sa kapangyarihan ng mahiwagang magnet.
Habang nasa daan, nakatanggap siya ng tawag mula kay Denden. "Lolo, kamusta po ang delivery? Marami ba ngayon?" tanong ng bata. Ang tinig ay puno ng pag-aalala at pag-asa. "Oo, Denden. Parang may himala ata ngayon. Sunod-sunod ang orders ko," tugon ni Lolo Roque. Ang boses ay halos hindi maitago ang tuwa. "Talaga po, salamat naman po. Sana po ay magtuloy-tuloy yan, Lolo," sabi ni Denden. Ang kanyang dibdib ay lumuwag sa magandang balita. "Oo, sana nga, Denden. Huwag kayong mag-alala, mukhang maganda ang araw na ito," sabi niya, bago magpaalam para magpatuloy sa kanyang ruta. Sa buong araw, nagtuloy-tuloy ang himala. Sa bawat delivery na natapos niya, agad may kapalit na bago. Hindi lamang ito nakatulong upang mapabilis ang kanyang trabaho, kundi lalo itong nagpaangat sa kanyang kita. Paglubog ng araw, pagod man siya sa pisikal, may ngiti sa kanyang mukha dahil sa tagumpay na kanyang natamo. Nang umuwi si Lolo Roque, dala niya ang magandang balita at ilang pasalubong para sa mga bata, mga paborito nilang pagkain at ilang laruan. Pagpasok pa lamang niya sa pinto, sinalubong siya ng mga apo ng mga yakap at halik. "Lolo, mukhang masaya po kayo ngayon," puna ni Riza, habang tinitingnan ang mga dala ni Lolo. "Oo, mga apo, may konting himala ngayong araw," sagot niya, ngunit pinili niyang hindi muna ibahagi ang tungkol sa mahiwagang magnet. Habang masaya silang kumakain ng hapunan, napuno ang bahay ng tawanan at kwentuhan. Sa kauna-unahang pagkakataon, nadama ni Lolo Roque ang tunay na kagaanan ng loob, ang magandang epekto ng mahiwagang magnet sa kanilang buhay. Gayunpaman, nasa isip pa rin niya ang babala ni Lambong, huwag abusuhin ang kapangyarihan nito. Sa pagpapasya ni Lolo Roque na itago ang sikreto ng mahiwagang magnet, dala-dala niya ang bigat ng responsibilidad at ang pag-asang mabago ang kinabukasan ng kanyang mga apo. Subalit, hindi nagtagal, napansin ng mga bata ang mga pagbabago sa kanilang pamumuhay, mas masarap na pagkain, mga bagong damit, at kahit papaano, mga bagong laruan. Bukod pa rito, sinimulan na ni Lolo Roque ang pag-iipon para sa edukasyon ng mga bata, hanggang sa kanilang kolehiyo. Isang hapon, habang sila'y nakaupo sa lumang sofa pagkatapos ng hapunan, nagsimulang mag-usap si Lolo Roque at ang mga bata. "Lolo, napansin po namin ni Riza na mas madalas na pong masarap ang mga ulam natin, at may mga bagong damit pa kami. Saan po nanggagaling ang lahat ng ito?" tanong ni Denden. Ngumiti si Lolo Roque, ngunit may bakas ng pag-aalala sa kanyang mga mata. "Ah, mga apo, mas marami lang talagang delivery orders ngayon. Pero Lolo, parang biglaan po yata itong pagbabago," sabat ni Riza, ang kanyang tono ay puno ng pagdududa. Nagbuntong hininga si Lolo Roque, saka tumingin sa malayo, tila ba hinahanap ang tamang salita. "Alam nyo, mga apo, may mga bagay na hindi agad-agad naiintindihan. Pero ginagawa ko ang lahat ng ito para sa inyo, para sa kinabukasan nyo." Nagtama ang mga mata ng magkapatid, at sa sandaling iyon, nagdesisyon silang magtiwala sa kanilang lolo. "Salamat Lolo, mahal na mahal po namin kayo," sabi ni Danny, ang bunso, na yamakap ng mahigpit sa matanda. "Mahal ko rin kayo, mga apo. At gagawin ko ang lahat para sa inyo," tugon ni Lolo Roque, habang hinahaplos ang buhok ng bata. Pagkatapos ng usapang iyon, mas naging masigasig si Lolo Roque sa pag-iipon. Sa tuwing nawi-withdraw niya ang kita mula sa mga delivery, diretsyong nilalagay niya ang malaking bahagi nito sa alkansya na nakatago sa kanyang kwarto. Lingid sa kaalaman ng kanyang mga apo, bukod sa pang-araw-araw na gastos, ang bawat pisong itinatabi ni Lolo ay para sa pangarap na makita ang kanyang mga apo na makapagtapos ng pag-aaral balang araw. Sa kanyang pagsisikap, ang lihim na tulong ng mahiwagang magnet ay tila naging susi upang unti-unting matupad ang mga pangarap na iyon. Ngunit sa kanyang puso, umaasa siyang ang kanyang mga ginagawa ay sapat na upang magdulot ng magandang kinabukasan para sa kanyang mga minamahal na apo, nang hindi umaasa sa kapangyarihan ng mahika lamang. Sa paglipas ng mga linggo, patuloy na nakita ni Lolo Roque ang pagdami ng kanyang mga deliveries, salamat sa mahiwagang magnet. Subalit, kasabay nito ay ang hindi inaasahang pagbabago sa kanyang pang-araw-araw na buhay. Bagaman malaki ang naitutulong ng magnet sa kanyang kita, nagsimula siyang makaramdam ng labis na pagkapagod. Ang oras na dapat sanay para sa kanyang mga apo ay unti-unting nauubos sa kalsada. Isang gabi, matapos ang isang mahabang araw ng pagtatrabaho, umuwi si Lolo Roque na halos hindi na makahakbang sa pagod.
Sinalubong siya ni Denden sa pinto, dala ang kanyang tsinelas. Lolo, mukhang pagod na pagod po kayo. Baka po kailangan nyo ng magpahinga, sabi ni Denden, ang kanyang mukha ay puno ng pag-aalala. Umupo si Lolo Roque sa kanilang lumang sofa, pinipisil-pisil ang kanyang namamagang mga binti. Oo, Denden, medyo marami nga ang trabaho ngayon. Pero kailangan, para sa inyong pag-aaral at kinabukasan. Nagdadalawang isip man pero nagtanong si Riza, Lolo, hindi po ba natin pwedeng bawasan ang mga deliveries? Nakakalungkot po na lagi kayong pagod. At halos hindi na po namin kayo nakakasama. Napabuntong hininga si Lolo Roque, tumingin sa mga apo na nagpapahayag ng kanilang pangungulila sa oras na magkasama sila. Alam ko mga apo, namimiss ko rin ang mga panahon na magkakasama tayo at nagkukwentuhan. Pero iniisip ko lang ang makakabuti para sa inyo. Sa hapagkainan, habang kumakain ng hapunan, hindi maikakaila ang pagbabago sa atmosfera. Bagaman masarap ang pagkain, may bahid ng lungkot sa mga mata ng bawat isa. Alam nyo, baka kailangan ko lang ng kaunting panahon para mag-adjust, paliwanag ni Lolo Roque, pinipilit ibsan ang pag-aalala ng kanyang mga apo. Hindi ito magiging permanente, konting tiis lang. Subalit, habang lumilipas ang mga araw, hindi nagbago ang sitwasyon. Ang pangakong konting tiis lang ay tila nagiging isang walang katapusang siklo ng pagod at pagkukulang sa oras para sa pamilya. Isang umaga, habang maagang umalis si Lolo Roque para magtrabaho, naiwan ang mga bata sa bahay na may malalim na pagtatanong sa kanilang isipan. Paano kaya kung kausapin natin ulit si Lolo tungkol dito? Baka may magagawa tayong paraan para hindi siya masyadong mapagod, suhestyon ni Riza sa kanyang mga kapatid. Oo. Dapat nating iparamdam kay Lolo na mahalaga siya sa atin hindi lang bilang tagapagdala ng pera, kundi bilang lolo na kasama at katuwang natin sa araw-araw, dagdag ni Denden, na ngayon ay mas determinado na makahanap ng solusyon para maibsan ang pagod ni Lolo Roque. Sa pag-uusap na iyon, nagkaisa ang mga apo na hanapan ng paraan upang mabawasan ang pasanin ni Lolo Roque, hindi lamang para sa kanyang kapakanan kundi para na rin sa pagsasama-sama ng kanilang pamilya. Ang kanilang pagmamahal at pag-aalala para kay Lolo Roque ay nagbigay sa kanila ng lakas na kumilos, para sa kinabukasan ng kanilang pamilya na hindi lang umaasa sa mahika, kundi sa tunay na ugnayan at oras na magkasama. Habang patuloy ang pang-araw-araw na routine ni Lolo Roque, hindi may kakaila ang lumalalim na pag-aalala sa kanyang puso. Ang dilema ng pagbibigay ng magandang buhay sa kanyang mga apo, habang nais ding maging aktibong bahagi ng kanilang lumalaking mundo, ay nagdulot sa kanya ng matinding pagkalito. Naisip niyang kailangan niyang makipag-usap muli kay Lambong, ang duwendeng nagbigay sa kanya ng mahiwagang magnet. Isang gabing madilim at tahimik, nagtungo si Lolo Roque sa lugar kung saan niya unang nakilala si Lambong. Lambong, kailangan ko ng iyong tulong. Kung naririto ka, pakiusap at magpakita ka, tawag niya sa dilim. Mula sa anino ng isang lumang puno, lumitaw si Lambong, ang kanyang mga mata ay kumikislap sa liwanag ng buwan. Narito ako Lolo Roque, ano ang pinoproblema mo? Nagbuntong hininga si Lolo Roque, Lambong, ang iyong regalo, ang magnet, malaki ang naitulong nito sa akin, ngunit mayroon ding mga kahinaan. Ako'y napapagod na, at nahihirapan akong maglaan ng oras para sa aking mga apo. Hindi ko na sila halos nakakasama. Umupo sila sa isang mabatong upuan sa tabi ng kalsada, at mahinahon siyang nagpatuloy. Ang gusto ko lamang ay magbigay ng magandang buhay para sa kanila, pero hindi naman sana sa punto na apektado na rin pati ang aming oras na dapat ay magkakasama. Si Lambong, na mukhang nag-iisip, ay tumingin ng diretso sa mga mata ni Lolo Roque. Naiintindihan ko ang iyong pinagdaraanan. Ang mahiwagang magnet ay isang tool lamang, Lolo Roque. Hindi ito solusyon sa lahat. Marahil, panahon na para baguhin natin kung paano mo ito ginagamit. Paano ko ba ito gagamitin nang hindi ako nawawalan ng oras sa aking mga apo? Ayaw kong palampasin ang mahahalagang sandali ng kanilang paglaki, tanong ni Lolo Roque, ang kanyang boses ay puno ng desperasyon. Isipin mo ito bilang isang balanse Lolo Roque. Gumamit ka ng magnet sa mga araw na kailangan mo talaga ang tulong para sa mas maraming deliveries, at sa ibang mga araw, bawasan mo ang iyong paggamit. Sa ganitong paraan, maaari kang kumita ng sapat habang naglalaan ng oras para sa iyong mga apo, suhestyon ni Lambong, tila ba nakakita ng solusyon sa problema. Nagmuni-muni si Lolo Roque sa sinabi ni Lambong. Iyon nga siguro ang kailangan ko.
isang balanse sa pagitan ng trabaho at pamilya. Marahil, kung gagamitin ko lamang ang magnet sa mga araw na talagang kailangan, hindi ako masyadong mapapagod, at magkakaroon ako ng higit pang oras para sa aking mga apo. Tumango si Lambong. Tandaan mo Lolo Roque, ang tunay na mahika ay nasa paano mo pinapahalagahan at ginugugol ang iyong oras sa mga mahal mo sa buhay. Ang magnet ay narito lang para suportahan ka sa iyong mga pangangailangan, hindi para kontrolin ang iyong buhay. Nakaramdam si Lolo Roque ng ginhawa sa payo ni Lambong. Salamat Lambong. Mula ngayon, gagamitin ko ang magnet ng may pag-iingat at uunahin ang aking pamilya. Hindi lamang pera ang mahalaga, kundi ang bawat sandali na kasama ko ang aking mga apo. Nagpaalam si Lolo Roque kay Lambong na may bagong pag-asa. Sa kanyang paglakad pa uwi, dama niya ang gaan ng kanyang hakbang, handa nang harapin ang bago niyang plano sa buhay na maglaan ng higit pang oras sa kanyang mga apo, habang sapat lang ang paggamit sa mahiwagang magnet. Sa gabing iyon, natulog siyang may ngiti sa kanyang mukha, alam niyang may magandang bukas na naghihintay para sa kanya at sa kanyang pamilya. Matapos ang mahabang pag-uusap kay Lambong, nagdesisyon si Lolo Roque na gamitin ang mahiwagang magnet lamang kapag tunay na kinakailangan. Binigyang diin niya sa kanyang sarili ang kahalagahan ng oras na ginugugol niya kasama ang kanyang mga apo, habang unti-unti pa ring pinapabuti ang kanilang buhay. Isang umaga, habang naghahanda si Lolo Roque para sa kanyang araw ng trabaho, lumapit sa kanya si Denden. Lolo, mukhang mas masaya po kayo ngayon, pansin niya habang iniaabot ang kanyang baong kape. Ngumiti si Lolo Roque, umupo sa tabi ng bintana kung saan sila madalas magkwentuhan. Oo Denden, naisip ko na hindi dapat palaging trabaho ang inaatupag ko. Mahalaga rin ang oras natin bilang pamilya na magkasama. Masaya po kami Lolo, na mas madalas na kayo sa bahay, sabi ni Denden, habang hinahaplos ang kamay ng kanyang lolo. Nakakatuwa po na nariyan kayo kapag may mga pagtatanghal sa eskwela, o kahit sa simpleng hapunan lang natin. Tumango si Lolo Roque, alam mo Denden, may nagturo sa akin na isang kaibigan. Hindi raw dapat na ang trabaho lamang ang umiral sa buhay natin. Dapat may balanse, trabaho at oras sa pamilya. Nakaramdam si Denden ng malalim na pasasalamat. Salamat Lolo, mahalaga po sa amin na kasama namin kayo. Mas masaya po ang bawat araw kapag narito kayo. Sa mga sumunod na linggo, kitang-kita ang pagbabago hindi lamang kay Lolo Roque kundi pati na rin sa buong bahay. Mas madalas na ang kanilang tawanan, at ang mga simpleng sandali tulad ng paggawa ng takdang aralin ng magkasama, at ang pagbabahagi ng mga kwento sa hapunan ay naging regular na bahagi ng kanilang araw. Isang hapon, habang sila'y nagtatanim ng mga bagong halaman sa kanilang maliit na hardin, sinabi ni Riza, alam niyo Lolo, masaya po ako na mas marami kayong oras para sa ganito. Hindi lang po sa pera nasusukat ang yaman ng isang pamilya, kundi sa mga oras na magkasama. Ngumiti si Lolo Roque, tama ka Riza. Ito ang mga sandaling hindi ko ipagpapalit sa kahit ano. Ang makita kayong lumalaki, masaya at malusog, ay ang tunay kong kayamanan. Habang lumulubog ang araw, nagpatuloy sila sa kanilang pagtatanim, ang mga halaman ay simbolo ng bagong yugto sa kanilang buhay, ang paglago ng magkasama, ng may pagmamahal at pagkakaisa. Naging isang araw ito ng mga ngiti at kwentuhan, isang perpektong halimbawa ng bagong simula ni Lolo Roque na mas piliin ang oras kasama ang kanyang mga apo kaysa sa walang katapusang paghahabol sa trabaho. Ang kanyang desisyon na balansehin ang paggamit ng magnet ay hindi lamang nagbigay ng panibagong lakas sa kanya, kundi nagdulot din ng mas malalim na kasiyahan at kapanatagan sa kanilang munting tahanan. Sa paglipas ng mga taon, malaki ang nabago sa buhay ni Lolo Roque. Mula sa simpleng bahay na kanyang inuupahan, nakapagpatayo siya ng mas komportableng tirahan para sa kanyang pamilya, isang tahanan na puno ng init at alaala. Bukod dito, sa pagpapalago ng kita mula sa kanyang mga deliveries, at sa tulong ng mahiwagang magnet, nakapagtayo si Lolo Roque ng isang maliit ngunit masiglang restaurant sa kanilang lokalidad. Isang hapon, habang nakaupo sa bagong terrace ng kanilang bahay, pinagmamasdan ni Lolo Roque ang kanyang mga apo na masayang nagkukwentuhan sa hardin, tinawag niya si Denden upang makausap. Denden, halika muna dito. May itatanong ako sa'yo, tawag niya. Dali-daling lumapit si Denden, umupo sa tabi ng kanyang lolo. Ano po yun Lolo? Denden, malapit ka nang magtapos ng kolehiyo, di ba? Ano ang balak mo pagkatapos? Tanong ni Lolo Roque, ang kanyang mga mata ay puno ng pagmamalaki.
Plano ko po sanang magtrabaho para makatulong sa inyo. At gusto ko rin pong matuto ng pagpapatakbo ng restaurant, sagot ni Denden, ang kanyang tinig ay puno ng determinasyon. Ngumiti si Lolo Roque, iyon ang gusto kong marinig. Alam mo, ang restaurant na yan, para sa inyo yan ng mga kapatid mo. Pamana ko sa inyo para sigurado akong hindi kayo magugutom at magkakaroon kayo ng maayos na negosyo pag wala na ako. Nagulat si Denden, talaga po Lolo. Para sa amin yon. Hindi ko po alam kung paano magpasalamat. Hindi mo kailangang magpasalamat Denden. Sapat na sa akin na makita kayong maayos at masaya, sabi ni Lolo Roque, saka hinawakan ng kamay ng apo. Pero gusto ko kayong matutong tumayo sa sarili ninyong mga paa. Kaya ko itinayo ang restaurant para matuto kayo ng pagnenegosyo. Opo Lolo, pangako, pagbubutihan namin. Gusto kong maging proud kayo sa amin, ani Denden, ang kanyang mga matay nagningning sa determinasyon at pagmamahal. Sa sumunod na mga linggo, madalas silang mag-usap ni Lolo Roque tungkol sa pagpapatakbo ng restaurant. Itinuro ni Lolo Roque kay Denden at sa kanyang mga kapatid ang lahat ng kanyang nalalaman sa negosyo. Ang simpleng restaurant ay nagsilbing pagsasanay at paghahanda para sa mga apo ni Lolo Roque, hindi lamang bilang kanilang magiging kabuhayan kundi bilang kanilang legasiya, ang simbolo ng pagmamahal at pagtitiyaga ni Lolo Roque para sa kinabukasan ng kanyang mga apo. Sa bawat araw na lumipas, hindi lamang lumago ang restaurant, kundi pati na rin ang bond ng pamilya, pinagbuklod ng mga aral, pagmamahal, at ang pangarap na magpatuloy sa buhay na magkasama. Lumipas ang mga taon at nakapagtapos din ang mga apo ni Lolo Roque, bawat isa sa kanila ay may kani-kanyang landas batay sa kanilang mga hilig at kakayahan. Si Denden, ang panganay, ay nagtapos ng business management at naging pangunahing tagapamahala ng kanilang restaurant. Si Riza naman ay naging isang guro, habang si Danny ay kumuha ng accountancy at si Emmy ay naging isang pharmacist. Isang hapon, nagtipon-tipon ang pamilya sa terrace para sa isang espesyal na okasyon, ang pagdiriwang ng pagtatapos ni Emmy, ang bunso. Habang inihahanda ang hapunan, nagkaroon ng pagkakataon si Lolo Roque na makausap ng masinsinan ang kanyang mga apo. Alam niyo mga apo, hindi ko maipaliwanag ang saya sa aking puso ngayong nakikita ko kayong lahat na matagumpay sa inyong mga napiling larangan, panimula ni Lolo Roque, ang kanyang mga matay kumikislap sa tuwa. Kami rin po Lolo, sobrang nagpapasalamat po sa lahat ng sakripisyo nyo. Kung wala po kayo, hindi sana kami nakarating sa kung nasaan kami ngayon, tugon ni Denden, ang kanyang boses ay puno ng pasasalamat. Sumang-ayon si Riza, na isa ng teacher, opo Lolo. Bawat araw po sa classroom, naaalala ko kung paano nyo kami tinuruan ng mga leksyon hindi lang sa aklat kundi sa buhay din. Ginagamit ko po yun para magbigay inspirasyon sa mga estudyante ko. Ngumiti ng malumanay si Danny. At ako po, natutunan ko ang halaga ng bawat piso dahil sa pagtuturo nyo. Sa accounting po, malaking bagay yon. Sinisikap ko pong ipamuhay ang mga aral nyo sa pamamahala ng pera. Si Emmy, ang pharmacist, ay nagsabing, at ako po, Lolo, sa tuwing nagdi-dispense ako ng gamot, naaalala ko po ang inyong pag-aalaga sa amin kapag may sakit kami. Ngumiti si Lolo Roque, puno ng pagmamalaki at kaligayahan. Nakakataba ng puso ang inyong mga sinasabi. Alam nyo, ang restaurant, itong bahay, hindi lang yan mga bato at negosyo. Simbolo yan ng ating pagsasama-sama, ng ating pagmamahalan bilang pamilya. Humugat siya ng malalim na hininga bago nagpatuloy, gusto ko lang na maging masaya kayo at matagumpay sa kahit anong landas ang piliin nyo. At sana, sa inyong pag-asenso, huwag nyo ring kalimutan na magbigay sa iba, tulad ng pagbibigay ko sa inyo. Opo Lolo, pangako po, itutuloy namin ang legasiya nyo. Hindi lang sa negosyo kundi sa pagtulong din sa kapwa, sabi ni Denden, habang nagkakatinginan ang magkakapatid, bawat isa'y may pangako sa kanilang puso. Habang lumulubog ang araw, ang pamilya ay sabay-sabay na kumain, nagtawanan, at nagbahagi ng mga pangarap para sa hinaharap. Sa puso ni Lolo Roque, walang mas hihigit pa sa tagumpay ng kanyang mga apo, ang kanyang tunay na pamana. Ang mga taon na lumipas ay hindi lamang tungkol sa paglago ng kanilang yaman kundi ng paghubog sa kanilang mga karakter at pagpapalalim ng kanilang mga ugnayan. Isang malamig na gabi, nang ang lahat ay tahimik na sa bahay at ang mga apo ni Lolo Roque ay matiwasay nang natutulog, nagpasya si Lolo Roque na bumalik sa lugar kung saan niya unang nakilala si Lambong, ang duwende. Bit-bit ang isang flashlight, naglakad siya sa madilim na landas na pamilyar na sa kanya,
Ang bawat yapak ay puno ng pasasalamat at pagmumuni-muni. Pagdating niya sa matandang puno kung saan sila madalas mag-usap, tumigil siya at malumanay na tinawag ang pangalan ng kaibigan. Lambong, kung naririnig mo ako, gusto ko sanang magpasalamat, mahina niyang sambit. Halos agad-agad, lumitaw si Lambong mula sa lilim ng mga dahon, ang kanyang mga mata ay kumikislap sa liwanag ng flashlight. Lolo Roque, matagal na kitang hindi nakikita. Kumusta ka na, bati ni Lambong, na may halong pag-aalala at kasiyahan. Mabuti, Lambong, mabuti. Gusto ko lang magpasalamat sa lahat, dahil sa iyong regalo, ang mahiwagang magnet, na bago mo ang buhay ko at ng aking mga apo. Napabuti mo kami, at dahil doon, hindi ko maipahayag ang laki ng utang na loob ko sa iyo, sabi ni Lolo Roque, ang kanyang boses ay puno ng emosyon. Tumango si Lambong, natutuwa akong marinig yan Lolo Roque. Ngunit, tandaan mo na ang tunay na mahika ay nasa loob mo na, sa iyong puso at sa iyong determinasyon. Ang magnet ay nagsilbi lamang bilang tulong, ngunit ikaw ang gumawa ng lahat. Ngumiti si Lolo Roque, alam ko Lambong. At iyon ang isa pang dahilan kung bakit ako nagpapasalamat. Tinulungan mo akong makita ang aking kakayahan. Ngayon, ang aking mga apo ay lumaki na matatag, mabubuting tao, at handa na silang harapin ang mundo. Masaya ako para sa iyo at sa iyong pamilya Lolo Roque. At tandaan mo, kahit hindi mo na kailangan ang magnet, andito lang ako na kaibigan mo, sabi ni Lambong, ang kanyang tinig ay malambing. Talagang isang biyaya ka Lambong. Sana'y patuloy kang magbigay ng tulong sa mga nangangailangan, katulad ng ginawa mo para sa akin, wika ni Lolo Roque. Nangako si Lambong na gagawin niya ito, at pagkatapos ng ilang sandali pa ng pag-uusap, nagpaalam na si Lolo Roque, bumalik sa kanyang tahanan na puno ng kasiyahan at kapayapaan. Sa kanyang paglalakad pa uwi, lumingon siya sa kalangitan, pinagmasdan ang mga bituin, at nadama niya ang kakaibang koneksyon, hindi lamang sa mundong kanyang ginagalawan, kundi sa lahat ng bagay na posible kapag ang puso ay puno ng pagmamahal at pasasalamat. Ang gabing iyon, natulog si Lolo Roque nang may ngiti sa kanyang mukha, ang puso ay puno ng walang hanggang pasasalamat para sa isang munting duwende na nagbigay liwanag sa kanyang buhay. Isang umaga, hindi katulad ng nakasanayan, hindi na nagising si Lolo Roque ng maaga. Akala ng mga apo niya ay baka gusto lang ng kanilang lolo na matulog ng mas mahaba dahil sa pagod at katandaan. Ngunit habang lumilipas ang oras, hindi pa rin lumalabas si Lolo Roque mula sa kanyang silid, na hindi pangkaraniwan para sa kanya. Si Denden, na laging masigasig sa pag-aalaga sa kanyang lolo, ay unang pumasok sa kanyang silid upang tingnan ang kalagayan niya. Dahan-dahan niyang binuksan ang pinto. Lolo, gising na po, mahina niyang tawag habang marahan na lumalapit sa kama. Ito'y hindi tumugon. Lumuhad si Denden sa tabi ng kama, inilagay ang kanyang kamay sa noo ni Lolo Roque upang maramdaman kung may lagnat ito. Hindi ang init ng lagnat ang kanyang nadama, kundi ang hindi pangkaraniwang lamig ng balat na hindi na gumagalaw sa daloy ng buhay. Lolo, gumising ka, ang kanyang boses ay lumalakas habang pumapatak na ang kanyang mga luha. Wala nang buhay ang katawan na matagal na nagmahal at nag-alaga sa kanya. Nang hindi na niya mapigilan ang damdamin, tumawag siya sa kanyang mga kapatid na si Riza at Danny, ang kanyang boses ay nanginginig sa bawat salita. Nang marinig ni Riza ang tawag, agad siyang tumakbo papunta sa silid, kasunod si Danny. Pagpasok nila, nakita nila si Denden, umiiyak sa tabi ng kama, at agad nilang naunawaan ang nangyari. Lumapit sila at magkakasama silang yamakap kay Lolo Roque, umaasang sa kanilang mainit na yakap ay maaari pa nilang maibalik ang kanyang buhay. Lolo, bakit nyo kami iniwan? Bulong ni Riza, ang kanyang mga salita ay nalunod sa luha. Paano na kami? Sabi ni Danny, kahit na pinakamatatag sa kanila, ay hindi na rin napigilan ang emosyon. Si Lolo ang lahat sa atin. Sa gitna ng kanilang pagdadalamhati, si Emmy, na pinakabata, ay tahimik lang na pumasok sa silid, nakita ang eksena, at lumapit para hawakan ang kamay ni Lolo. Paalam Lolo, sabi niya, ang kanyang boses ay puno ng pagpapasalamat at pagmamahal. Salamat sa lahat-lahat, nagyakap silang lahat, pinagsasaluhan ang sakit ng pagkawala ng kanilang haligi. Sa mga sandaling iyon, kahit na ang kanilang mga puso ay durog sa lungkot, nadama nila ang di matitinag na pagmamahal ni Lolo Roque, isang pagmamahal na magpapatuloy na gagabayan sila, kahit wala na siya sa kanilang tabi. Sa labas ng bintana,
sumisikat ang araw, ngunit sa loob ng kanilang tahanan, nagsimula ang isang mahabang araw ng pagdadalamhati at pag-alala sa isang buhay na puno ng pagmamahal, aral, at inspirasyon, ang buhay ni Lolo Roque.